Uh, Two factors. First of all, Trillanes, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Meron pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trilliling kung mapapatunayan nga na namigay ng pera dyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against administration of justice. So pinagtutulungan nila, syempre mga kapalangga ay itong mga adik, bangag, magnanakaw, NPA, mga alpot, mga mahilig sa saba versus Sara Duterte or versus mga Duterte. Kaya ganito nila i-cover up. Itong pagpa-file ng kaso ni Trillanes, okay? Dito sa mga 18 Marines at yung mga nabanggit natin kanina, mga kababayan, to divert your attention na mag-focus kayo dito at mag-focus dito sa kanilang mga kaputang impeachment para makalimutan ninyo ang pagnanakaw ni Marcos Jr. na tunay na mastermind. Dito sa flood control na ito, nakikita nyo ba? Kaya huwag nyo tigilan itong issue na ito tungkol sa flood control sa pagnanakaw ng 805 billion or more than pa ng hayop na Marcos Jr. Kaya kulang pa na gawin siyang sisig para mabayaran niya ang kasalanan niya sa taong bayan. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon kasi mga kapdita, dito nga ho tatalakayin ho natin itong matinding expose ni Miss Maharlika dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. na kung saan literal na mga kapdita na tinatarantado na ho talaga tayo ng gobyerno. Isa pa itong naging mensahe ni Atty. Capman na ito nga si Trillanes nadulas ho na naghahatid ho siya ng mga witnesses sa ICC laban ho kay FPRRD. Hindi lang ho yan mga kapdita, papasadahan din ho natin itong si Spokes Harry Roque na kung saan ito pa rin si Trillanes, si Trilliling pwede nga hong kasuhan, sampahan ho ng kaso at isa pa pwede ho ma-impeach si Boyeng Rimula dahil nga mga kapdita, umamin din ho siya na alam nyo na mga kapdita na nakipagpulong ho siya sa mga ICC investigator na hindi naman ho dapat ginagawa, lalo lang wala ho tayong connection dapat dyan sa ICC. Isa pa, 2019 pa lamang kumalas na si FPRRD dyan sa ICC. Kaya wala hong jurisdiction itong ICC. Itong paglalantad ni Trilliling, ni Bonjing Rimula sa kanilang mga naging pahayag ukol sa pag-welcome sa ICC, labag ho yan sa ating Rome Statute at dito sa ating batas. Kaya reacta na ho tayo, pasadahan na muna ho natin ito si Spokes Harry Roque. Kaya kung bago lang ako sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malagin ko lang ngayon, reacta na ho tayo. Kanina po, nagsimula na ako ng broadcast, meron akong ginagamit na PowerPoint, ewan ko ba, di naman ako masyado sanay gumamit ng PowerPoint, kaya sabi ko, huwag na nga tayo mag-PowerPoint at magdadakdak na lang tayo rito dahil naiintindihan naman tayo pag tayo dinadakdak lang, no? Anyway, ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung pananagutan ni Trilliling dahil sa ginawa niya sa imbestigasyon ng ICC laban kay Tatay Digong. Ano ba hong inamin na ngayon ni Trilliling? Na tama ang sinasabi ng 18 mga Marines na talagang siya ang nag-orchestrate kung kailan susunduin at ihahatid ang mga ICC investigators, kung sino ang kanilang pupulungin, kung sino ang mga testigo na kanilang i-interviewin, at kung ano kinakailangan ng mga ebidensya ng mga ICC investigators, siya ang hahanap, at kung anong kinakailangan para mapatestigo kung sino man yung mga testigo na kinakailangan ng ICC. Ayan dyan pa lamang mga kapdito itong si Trilliling. Si Trilliling ho talaga yung naging susi o yung naging daan ng administrasyon ni Marcos Jr. Kasi noong DOJ pa lamang itong si Bonjing Rimula, rektahan na ho tayo mga kapdito na bawal ho talagang makipag-usap ang DOJ sa ICC. Ang kaso mga kapdito, inamin naman ni Bonjing Rimula, DOJ pa lamang siya na konektado, nakipag-usap siya, nakipagpulong siya sa ICC investigator sa mismong bahay ho nila. Tapos ito, lumantad pa itong si Trilliling na, ito mga kapdito, para ho mas malinawan ho tayo kasi nakita naman na ho natin itong kainsuka na tao na ito, kung sino ho yung nakaluklok na administrasyon, yun ho yung kanyang papanigan. Tulad ho na ito mga kapdita, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC o ganyan ho kakapal yung pagmumukha ng taong yan. Tingin nyo ho ba kung sinuhulan ni FPRRD ang ICC, ikukulong ho siya dyan? Dyan pa lamang ho sa pag-amin niya na susuhulan niya yung ICC. Alam na ho natin na meron na ho talagang nagkabayaran ng 2 million US dollar. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha niyan kasi hindi niya ho talaga matanggap na
sinali ho siya ni FPRRD sa kanyang pangangampanya noong 2016. Kasi gusto ho niya ni Trililing mga kapatid, kaya sobrang sama ho ng loob niya pati sa mga Duterte, na sinabi niya ho, kinausap niya si Pangulong Duterte nung bago pa ho tumakbo na maging vice presidente daw ho siya. Nakaamoy ho si former president ng hindi maganda. Alam niya na ho, may pagka ito may pagkasuwail o sutil. Hindi niya ho pinayagan na maging vice presidente ito si Trililing. Kaya ngayon, hanggang ngayon ho, yung galit ho niya sa mga Duterte, nag-uumapaw pa rin ho. Anong expect ba natin dyan? Tumatanggap na mali-malita yan sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya pag-uusapan ho natin dito sa ating video, yung magiging kaso, o ano yung magiging, alam nyo na, mangyayari dito kay Trililing. Diba? Isa pa yung paglantad ng mga 18 ex-Marines, mga update. Hindi ho biro-biro yan. Yung matinding aligasyon ho nila dito kay Trililing. Yan $2 million, dapat ho natin talakayin, pag-usapan at malaman ng milyon-milyong Pilipino. Diba? Hindi ho kasi biro. Taxpayer ho tayo, tayo ho'y nagbabayad ng buwis, tapos saan ho nila winawaldas? Ayan ho, winawaldas ho nila doon sa matandang mahal na milyon-milyong Pilipino, mahal na mga OFWs. Di ba? Kaya direkta na ho tayo dito. Inamin niya yan at para bagang wala kayong pakialam, wala akong masamang ginawa. Ang totoo lang, meron ba talagang pananagutan itong si Trililing sa ginawa niyang partisipasyon sa investigasyon ng ICC? Well, unang-una, bakit ba mali yung naging partisipasyon ni Trillanes? Kasi si Trillanes, hindi naman po siya patas. Siya'y kalaban ni Tatay Digong. Yung Rome Statute, kapag sinabi na sila ay aasa sa kooperasyon ng Estado, ang kinakailangan na magbigay ng kooperasyon, yung Estado mismo. Dahil yung Estado ay magiging kapartner ng ICC para nga makamit ang katarungan. Hindi po papel ng ICC na kalabanin ang mga kalaban sa larangan ng politika na mga tao na kukuha o kakalap ng ebidensya para mapakulong ang isang tao sa ICC. Hindi po dapat ginagamit ang ICC bilang sandata sa politika na nangyari sa kaso ni Tatay Digong dahil nga ginamit ang ICC para makulong si Tatay Digong sa kagustuhan ng mga Marcoses na mawala na ang impluwensya ng mga Duterte sa Pilipinas. Mabuti na lang po kabaliktaran na nangyari. Dahil habang pinakulong nila si Tatay Digong dyan sa dahig, lalo naman lumakas ang impluwensya ni Tatay Digong sa politika at sigurado po, dahil nga sa ginawa ng mga Marcoses dyan kay Tatay Digong, abay sigurado na baka ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, dahilan kung bakit ngayon ay abalang-abala sila para tanggalin si Inday Sara bilang isang presidente, makasuhan ng kriminal at nang sa ganon, hindi makatakbo bilang presidente sa 2028 dahil yan nga ay kabahagi ng kanilang script. Gaya ng sinabi kanina ni Inday Sara Duterte doon sa talakayan niya, doon sa ibalik ang tapang at malasakit na talagang naninilbihan pa siya bilang kalihim ng Secretary of Education, meron ng plano talagang siyang i-impeach ng Makabayan Black. Balik tayo kay Trililing. Unang-una po, kaya nga po hindi dapat siya naging involved dito sa pagkakalap ng ebidensya, siya ay kalaban. Ibig sabihin, walang patas na investigasyon. Ang nangyari ay pangalap lamang ng mga ebidensya para madiin at makulong si Tatay Digong. Sigurado po ako na wala pong ebidensya na magpapatunay ng hindi pagkakasala ni Tatay Digong ang kinonsidera ng mga investigators na talaga namang gumalaw dahil lamang sa direksyon na ibinigay ni Trililing. At siguro po ako, bagamat hindi pa siya pinangalanan ni Kaufman, na siya yung nasa tape na sinasabi ni Kaufman na nagyayabang na ako ang secret partner ni Marcos dito sa paggigipit kay Tatay Digong. Now, lilinawin ko po, ordinarily, ang mga ICC investigators ay po pwede talaga makipagtulungan kahit kanino kasama na ang mga pribadong mga individual. Pero karaniwan ang mga pribadong individual ay hindi mga politiko. Dahil kapag politiko at alam naman nila ang lilitisin na isang taong politiko rin, yan po ay ang possibility ay kalaban sa politika. At ang nananisin lamang ay gipitin yung akusado. At yan nga ang nangyari kay Trililing. Kaya po,
nagbubukas po yan sa maraming mga question kung dapat nga bang paniwalaan ang mga ebidensyang kinalap ni Trililing dahil bilang isang kalaban sa politika, ang gusto lang niya ay igipitin si Tatay Digong at wala siyang pakialam sa katarungan na hinahanap natin lahat. So, ano ba ang sinasabi ng Rome Statute? Well, ang sabi ng Rome Statute, pwede, pero yun na nga, meron tayong tinatawag na abuse of process. Kapag inabuso mo naman yung proseso to the point na mawawalan ng kredibilidad, hindi lang ang paglilitis, kung hindi ang hukuman mismo, dahil ito nga ay gagamitin instrumento sa politika, yan ang hindi pinapayagan ng Rome Statute. Tama. So, at the very least, yung mga ebidensya na nakalap ni Trililing bilang kalaban ni Duterte, hindi dapat bigyan ng mabigat na weight. Hindi dapat paniwalaan dahil ito ngayon nanggagaling sa isang tao na talaga ang gusto lamang ay sirain at gipitin si Tatay Digong. Hindi dapat bigyan ng mabigat na kredibilidad dahil nga yan po ay nanggagaling sa isang poison source na tinatawag. Pangalawa, bukod pa doon, depende yan sa mga pamamaraan na ginamit ni Trililing. Yung sabi ng mga Marines na merong 2 million na ibinigay sa investigador. Naku po, yan po ay talagang krimen din sa ICC Rome Statute mismo. Ang kaso mga ka-update, paano nga naman nila papanigan si Pangulong Duterte kung yung ICC di umano tumanggap ng 2 million US dollar? 'Di ba? Paano ho nila papanigan at panigurado kakampihan lamang ho nila etong si Trililing. Yan ho yung mahirap dyan kasi nga mga kapatid, nabayaran na ho ng mali-malita. Di ba? Pera-pera lang ho kasi yung usapin sa mundong ibabaw. Meron pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trililing kung mapapatunayan nga na namigay ng pera dyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against administration of justice. So, kung ang tanong ay may pananagutan ba si Trililing mismo, abay meron po dun mismo sa ICC. Baka nga lang maging kasama pa ni Tatay Digong sa kulungan yang si Trililing kapag napatunayan na siya ay gumamit ng pera para maimpluwensyahan ang mga investigador ng ICC. Wag naman po dahil talaga tama na yung nakakulong si Tatay Digong sa dahig, lalo talagang ikabibilis ng buhay ni Tatay Digong kung makakasama pa niya sa kulungan si Trililing. Pero sa tingin ko, kung mapapatunayan yan na siya'y gumamit nga ng $2 million para maimpluwensyahan ng mga investigador, ang ICC mismo po ang dapat maglitis kay Trililing. Bukod po dyan, krimen din as a crime against administration of justice kung mapapakita na unang-una, nagbigay ng mga pabuya si Trililing para magsinungaling ang mga testigo. At yan naman po ay hindi malayo kasi ang pinagyayabang niya, yung mga testigo na karamihan ay mga mamamatay tao at mga self-confessed na mga kriminal ay nag-agree na magtestigo hindi lamang para sa pangako na hindi sila lilitisin mismo ng ICC, kundi marami pa siguro mga dahilanan kung bakit sila pumayag. Siguro sinasabi nila na dahil kami magtatago, kinakailangan suportahan ng aming mga pamilya, so meron ding bribery ng mga witnesses mismo. Yung pagbibigay ng immunity by itself, hindi po pwede siguro maging resulta sa pagkakakulong kay Trililing sa ICC. Pero yung pagbibigay ng ganyang immunity, gaya ng sinabi ni Kaufman sa paglilitis, hindi dapat pinaniniwalaan ang mga testimonya ng mga tao na nagtitistigo lamang kapalit ng pangako na hindi sila malilitis dahil sa kanilang mga krimen. At bukod pa po dyan, syempre, dahil nga po nagkaroon na ng, kumbaga, poison doon sa pagkuha ng ebidensya labang kay Tatay Digong, meron din tayong kasabihan na kinikilala rin sa ICC na hindi dapat tinatanggap ang prutas na mga nakakalasong mga puno or fruit of the poison tree. So po pwede na lahat yung mga ebidensya na nakalap ni Trililing, unang-una bilang kalaban ni Tatay Digong, resulta ng panunuhod, resulta ng pagbibigay ng mga pangako sa mga testigo, resulta siguro sa pananakot para magkaroon ng testigo, ay po pwedeng hindi na talaga matanggap mismo sa ICC.
At bukod pa dyan, kung mapapatunayan na ang kabuuan naman talaga ng ebidensya ng ICC at ako'y naniniwala na talagang malaki ang naging partisipasyon ni Trililing para magkaroon ng kaso labang kay Tatay Digong, pwede talagang yan magkaroon ng resulta na dapat ma-dismiss na ang kabuuan ng kaso dahil hindi nakatanggap-tanggap at hindi nakapanipaniwala ang mga ebidensya na hinain laban kay Tatay Digong. So, Tsaka yung nakakatawa ho dyan na nung nagka-hearing kay PRRD, mantakin po ninyo, sinasabi ng lawyer ng, alam niyo na, yung mga biktima daw ng EJK, breadwinner daw ho. Tapos ano kung ginagawa ng breadwinner? Nagbebenta ho ng white powder. Ganyan ho ba yung breadwinner? Nagbebenta ng white powder. Literal na gayang-gaya dito kay Pastor Plaby ba ho ba? Mga Father Plaby, mga kapdik na panghanap buhay lamang daw yung white powder. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha ng mga gumagamit niyan. Isipin ho ninyo, ibabalik ta rin nyo yung mga taong galit sa mga gumagamit. Diba? bakit pa tayo magko-confirmation of charges kung mapapatunayan naman na yung mga ebidensya na binabasihan, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, ay mga prutas of the poison tree. Fruits of the poison tree. So talagang dapat po talaga ang ICC mismo mag-imbestiga. Hindi sapat ang sasabihin nila na hindi nila tinatanggap ang mga ebidensya nang hindi nila mismo binibigyan ng timbang kung kapanipaniwala ba at kung meron nga bang kinalaman sa kaso ang mga ebidensya. Kinakailangan tignan nila kung nagkaroon ng isang krimen laban sa Administration of Justice ng ICC mismo. Dahil kung mapapatunayan nga yung panunuhol, yung pagbibigay ng pangako, kapalit ng testigo, yan po talaga ay makakaapekto. Hindi lang po doon sa ebidensya na linatag sa laban kay Tatay Digong, makakaapekto yan mismo doon sa reputasyon at imahe ng ICC. At yan po yung tinatawag na abuse of process. Kasi bagamat hindi pinagbabawal ang pagtutulungan ng isang pribadong individual, pero dahil nga binaliwala ng mga ICC investigators yung political bias ni Trililing at posible na nagkaroon ng krimen dahil nagkaroon ng palitan ng pera, yung pangangako, pananakot, dapat talaga lahat ng ebidensya na yan hindi magamit at kung wala ng ibang ebidensya na nakalap laban kay Tatay Digong at naniniwala naman ako na yung mga ebidensyang hawak ng korte ay galing talaga kay Trililing dahil ang preliminary examination naman na ginawa ng mga prosecutors ay base lamang sa mga ebidensya on open sources kasama ang media, baka talagang wala ng kaso laban kay Tatay Digong at dapat na talagang tuluyan na ma-dismiss ang kaso laban kay Tatay Digong. So hindi po maliit na bagay yung pag-amin na ginawa ni Trililing na siya talaga ay naghimasok at talagang siya ang nag-orchestrate ng investigasyon ng mga ICC investigators dito sa Pilipinas. Yan po ay posible maging dahilan para mapauwi na ng mas maaga si Tatay Digong dahil nga po unang-una, dapat naisip mismo ni Trililing na kapag lumabas yung kanyang partisipasyon sa investigasyon, talagang nalalaso na ang lahat ng mga ebidensyang nakalat dyan dahil alam ng lahat si Trililing ay kalaban sa politika ni Tatay Digong. At ang kanyang nanaisin lamang ay para sirain si Tatay Digong dahilan nga kung bakit ngayon ay nakakulong na si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung anong nangyari kung bakit yung Jude Sabio, kasama ko po yan sa dormitoryo sa UP, kasama rin yan ni Lenny Robredo sa dormitoryo sa UP, na siyang naghain nung una ng kaso laban kay Tatay Digong ay biglang nagbitiw sa kaso. Kung maalala niyo po, si June Sabio mismo nag-drop ng complaint at hinain sa ICC. Pero bago pumanaw si Jude Sabio at pumanaw na po siya, sinabi niya na binabawi niya ang ginagawa niya dahil siya ay binayaran lamang ni Trililing. So kung makikita niyo na yung Jude Sabio na nangalap ng mga pangunahing ebidensya ay binayaran lamang ni Trililing at talaga namang siya'y nagsisisi. Dahil kung ako'y hindi nagkakamali sa recollection ko, nagsisi si Jude Sabio doon sa kanyang papel na ginawa dahil lamang kay Trililing, no? Posible po talaga na lahat ng mga ebidensya ngayon ay dapat suriin muli ng isang patas na prosecutor
at panandalian, i-dismiss muna ang kaso at tignan muli kung tama ba ang appreciation ng mga ebidensyang ito. Dahil again, sa isang inquisitorial system, at yan po ay ang siste sa ICC, ang prosecutors hindi lamang naghahanap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala, ang prosecutor dapat maghanap din ng ebidensya na magpapatunay na posibleng hindi nagkakasala ang isang akusado. So talagang ngayon po, dapat maabala na ang Office of the Prosecutor ng ICC at ang mga mahistrado ng ICC. Dapat talaga iparating sa kanila itong pag-amin ni Trililin, iparating kung sino si Trililin, at iparating na walang mabuting motibo si Trililin sa pag-iimpluwensya sa investigasyon kung hindi gipitin lamang si Tatay Digong. At dapat talaga tanungin ang mga investigator, bakit kayo tumatanggap miski ng sakay at pagkain sa mga politiko na alam naman nila na dapat sila ay maging independyente at Ayan ho, dapat mga kapdi, tama naman ho ito sinabi ni Spock Sari Roque na dapat maging independent ang ICC investigator, lalo na hindi ho sila sasakay dito sa mga, alam niyo na, politiko ng ating bansa, hindi ho sila makikikain, hindi ho sila makikipagpulong sa bahay, lalo na DOJ ho yun. Kung totoong walang connection itong administrasyon ni Marcos Jr. sa ICC mga kapdi, edi sana wala ho tayong ganyan. Wala hong pakikipagpulong, wala ho, lahat. Ibig sabihin mga kapatid, illegal ho talaga itong ginawa nitong DOJ, ni Trililing, lahat ho sila Torre, lahat ho ng mga sangkot ho dyan mga kapatid, kailangan ho managot. Kasi tignan nyo ho yung pangbabastos ho nila. Pilipino ho, isusuko mo sa mga hindi naman Pilipino, ipapalitis mo sa mga dayuhan. Ganyan na kung ho ba tayo? Wala ho ba tayong sariling jurisdiction? 2019 pa lamang mga kapatid, kumalas na si FPRRD dyan sa ICC, tapos dadahilan ho nila na ganyan. Literal na bayaran ho yung ICC. Yun lang ho yung malaking katotohanan dyan. At isa pa, tuta talaga itong si Trililing ni Martin Luther King. maging pata sa kanilang investigasyon. Sabihin na natin wala silang tinanggap kasi may possibility naman na talagang hindi nakarating sa kanila yung 2 million bagamat sinasabi na ibinigay ang kay Trililing. Ang katunayan yan, gaya ng sinabi ng opisina nila, ay ba, may sarili silang budget. Bakit sila tatanggap ng sakay? Bakit sila tatanggap ng hotel? Bakit sila katatanggap ng pagkain? Gayong lahat yan ay merong pondong binigay sa kanila at nakolekta sa kanila. Ano ibig sabihin yun? Binigay ng libre ni Zaldico lahat yung mga bagay na yan. Tapos binigyan pa sila uli ng resibo para sila ay makakupit. Yun lang po ibig sabihin yan. Kung talagang bukod doon sa meron ng pondo silang ibinigay ang korte, ginamit pa rin nila yung mga binibigay ni Zaldico, ibig sabihin, kinupit nila yung mga pondo na nakalaan para ibayad sana dyan sa hotel, pagkain at transportasyon. At siyempre ang tanong talaga, kinakailangan talagang busisiin dahil dapat nating malaman kung meron talaga silang natanggap na pera. At sana naman, itong si Zaldico, dahil siya naman talagang pinanggalingan ng lahat, at yan naman mga pangyayaring yan, nangyari sa mga private property na kanyang pag-aari, sana kung meron siya mga CCTV na pagtanggap ng mga salapi, ilabas na yan nang malaman ng katotohanan. Dahil meanwhile, dahil sa kagagawa ni Trililin at sa kagustuhan ng Trililin na talagang sirain ng Tatay Digong, nakakulong ngayon ang isang 80 anyos na magbe-birthday na naman ng kanyang 81st birthday sa loob ng kulungan na hindi dapat. So sa akin, sa lalong mabilis na panahon, kinakailangan ipagbigay alam sa hukuman itong pag-amin ni Trililin sa kanyang partisipasyon sa pangangalap ng ebidensya dahil sa kanyang partisipasyon alone, posible po na dahil sa abuse of process, posible na tuluyan ng ma-dismiss ang lahat ng paratang laban kay Tatay Digong dahil nga po na impluwensyahan na ng politika ang pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. At sana po ito'y mangyari na sa lalong mabilis na panahon dahil nais nating makabalik na si Tatay Digong nang siya naman ay tuluyan ng mahinga, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa kanyang mahal na syudad. Yan lamang naman ho yung kagustuhan ni former President mga kapdita.
yung kahit na ikulong ho siya o litisin ho siya, pero sana mga kabit, sa sarili nating bansa, hindi yung dayuhan o yung lilitis sa kanya kasi yan po yung pinakaayaw niya. Tinanong nga ho yan noon, mga kabit, kung pro-China, pro-USA, tinanong ho si FPRRD, ano sinagot niya? Pro-Philippines. Ganyan niya kamahal yung bansang Pilipinas, tapos ipalilitis ho natin sa dayuhan. Isa hong walang danghal, walang prinsipyo, etong gobyerno ni Marcos Jr. Sobrang walang hiya ang ginagawa dito sa ating former president. Darating at darating din ho ang araw, mga ka-update, yung matinding karma dyan sa admin na ito. Nakikita na ho natin yan kasi hindi ho natutulog yung nasa taas. Hindi natutulog yung Diyos, mga ka-update. Hintayin lang ho natin yung hukom ng mga hinayupak na mga bayaran magnanakaw dyan sa administrasyon ni Marcos Jr. ng Davao. Ulitin ko po itong paghihimasok ni Trililing, posible po na papawalang bisa ang lahat ng ebidensya na kinalap nila dahil siya po ay isang politiko na kalaban ni Tatay Digong at dahil po dyan, masasabi natin na nagkaroon po ng parang poison ang mga ebidensya na nakalap dyan. Ito po isang krimen sa Rome Statute mismo. Ayaw ko lang siguro tuluyan si Trililing dahil baka magkasama pa sila sa kulungan ni Tatay Digong. Ang gusto ko, mapauwi mo na si Tatay Digong at ikulong si Trililing dyan sa dahig matapos makauwi si Tatay Digong. Dapat muna sigurong ipawalang bisa si Tatay Digong dahil nga lahat ng mga ebidensya ay produkto ng panunuhol, pananakot at saka kung ano nung pangako na binigay sa mga testigo na hindi wala namang mga kredibilidad gaya ni Matubato. Bago siya makulong sa dahig, uwi muna si Tatay Digong sa Davao at ipalit ngayon si Trililing sa kulungan. Diba? Napakasarap nun. Makatikim si Trililing ng pagkakakulong dun mismo sa parehong lugar kung saan kinulong si Tatay Digong dahil sa kanyang mga kabalastugan. Sana nga po, ito ang ating panalangin. Sana ito ang mangyari sa lalong mabilis na panahon. Ako, ang dami pong mga trolls dito, no? Sige lang po, kayo mga trolls, kayo naman responsable kung bakit lalong lumalakas ang reach natin. At saka malayang merkado ng idea. Alam ko naman ho, wala naman nakikinig sa inyo kahit anong sinasabi ninyo. Ang pinakikinggan ng taong bayan ngayon, yung importanteng issue, ang pananagutan ni Trililing bilang kalaban ni Tatay Digong na siyang naging responsable sa pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong kahit saan tayo makarating. Yan ay dapat hindi ng mga tinatanggap dahil yan ay produkto ng galit, produkto ng kagustuhan na sirain ng mga Duterte. Wala po yung kinalaman sa katarungan. Agree ba ho kayo? Kung agree po kayo, sige po, magkomento kayo dahil ngayon talagang dominated na mga trolls ang mga nagpokomento ngayon. Natutuwa naman po ako sa inyo, mga trolls, dahil kayo nagkakaroon ng trabaho. Alam ko mahirap ang buhay, lalo na ngayon, may giyera sa gitnang silangan, lalong tataas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, kailangan naman meron kayong makain. Ayan, totoo yan, yung mga kainsukan na trolls. Isa pa mga bayaran. Darating din ho yung mga oras na mga yan, pati yung mga media outlets na pagtatakip sa mga administrasyon ni Marcos Jr. Pero pagdating sa mga Duterte, napakabibilis ho nila. Darating din ho yung hukuman, mga kabita. Kaya hindi susunod naman natin itong si Miss Maharlika kung saan di umano binisita raw ho ni John Vic Bading Remula. Ito ang si Madriaga sa Bilibid. Yan ho yung ating susunod. Kaya direactan natin ho tayo dito. Ay, tignan natin. Actually, di tayo nakapag-vlog ng madaling araw, kaya ngayon tayo ay nag-vlog. Okay, tignan natin sa ating messages dito. Okay, how are you? How are you? Magandang umaga sa inyong lahat. So, sabi ng ating puting ahas, Ma'am, info lang po. Nung Monday, bumisita si John Vic sa jail kay Madriaga. Sabi daw po, inihahanda na sila para lumabas. Kasi daw po, pinatatawag na daw ng Malacanang ang judge sa kaso nila. Okay, then yung pamilya daw ni Madriaga is secure sa ibang bansa.
So ito po ay message, okay, ng ating concern doon, ng ating puting ahas doon sa Bilibid. Pero ito ay hindi nakakulong. Ito ay taong gobyerno din, okay, na nagme-message sa atin. Ang question natin kay John Vic Remulla na nangangarap maging presidente na sobrang crush na crush ni Lisa Tanas, na kulang na lang dilapan ni Lisa ang boto ni John Vic Remulla. Ang question natin kay John Vic Remulla, di ba, alam nyo naman na inilabas ko na sa inyo na mayroong vlogger na patay gutom, okay? Na addictus din at pinalamon ko yan nung mga nakaraang panahon. Di ba? Nalabas-pasok doon. Alam nyo na yan. So, nakwento na natin yan sa inyo in the past. But itong panibagong mga kababayan na balita, di umano si kahit ito ay mga feed sa atin na information, ang question, kung ito ay may katotohanan, which is 99.9% ay pinanawalaan natin madalas ang ating mga informante. Anong ginagawa ni John Vic Remulla? Okay? Anong ginagawa niya, mga kababayan, doon? Yeah, very good. Okay? Okay, this is our ICC. Anong ginagawa ni John Vic Remulla doon kay Madriaga? Okay, nagkakulay na tayo. Okay, ICC. So, anong ginagawa ni John Vic doon? Kasi ayon sa ating informante, ay mukhang niluluto na nila, alright? At sinisecure na raw yung pamilya sa ibang bansa. Okay, hindi natin alam, mga kababayan, kung anong finifeed ni John Vic Remulla doon sa kay Madriaga. Kasi alam naman natin, mga kababayan, na ang ginagawa talaga nila dito kay Inday Sara sa mga impeachment na yan, sanib puwersa sila. So, ang question natin sa iyo, John Vic Remulla, kumusta na nga pala ang pulidong tsoktsakan mo? Kumusta na ang pulidong tsoktsakan mo, Remulla? Ano? Okay. So, syempre, i-deny nila yan. Kailan ba umamin itong mga buwaka ng inang ito? So, yun ang napag-alaman natin, mga palangga, ay pinipreparar na nila si Madriaga. Okay? Hindi naman kayo pwedeng hindi nyo pwedeng itago itong lahat ng ito. Dahil lalabas at lalabas. Katulad na lamang no, in-expose ko na sabwatan, okay? Itong si Remulla, another Remulla, kayo magkapatid. Yan si Bulate, di ba? Si Bonjing, na isang bulate lang hindi pumipirma. I hope pumirma na. Di ba? Nagsisinungaling na kesyo hindi daw sila nakipag-usap dito sa ICC, even nung Senate hearing ni Mangga nung last year. Dinideny na never ever daw sila makikipag-ugnayan o makipagtulungan sa ICC. But nung March 3 ay inamin na yes, nakipag-usap sila sa ICC. Diba? So, alam naman natin na lutong-luto talaga. Talagang itong mga putang inang ito, talagang yes, sabi ni Miling, binibriefing na ang star witness na notorious kidnapper. Nakakasuka, sabi ni Miling. Yes. So, possible talaga yon. So, alam nyo na, I hope naniniwala naman ako na yung mga partido ni Inday, yung mga nagmamahal sa kanya at mga supporters niya na within the circle ng government at may mga kakayahan, kapangyarihan, okay, na mag-imbestiga about this. You know, you do your job, you do your duty. Hi, Marie, how are you? From Munich, Germany, Palangga. Thank you so much. You're here. So, matagal nang malinaw na nakikipagsabwatan itong bangag administration na ito. Okay? So yan, i-echo nyo yan, tanongin nyo si Remulla, anong ginagawa niya kay Madriaga? Tama ba na nakipag-usap siya? Kung ito ay makita natin CCTV, mapatunayan natin na siya talaga ay pumunta doon kasi ito information sa atin ng Putingas. Pero never pa nagkakamali ang ating Putingas. Ano ang ginawa niya? Tinray niya na ba? Binigyan niya ba ng script si Madriaga? Binigyan ba niya siya ng assurance na, sige, ito ang script. Basta idiin mo si Sara Duterte, mayroong kalalagyan ang iyong pamilya. I mean, may benepisyo ang iyong pamilya. Bibigyan kita ng ganito, ng ganyan, di ba? So, yun, mga palangga. Kaya, sabi ko nga sa inyo, kung the other day, na kung totoo ang pinagsasabi ni Madriaga, bakit hindi nila i-extract yan para i-cross-exam
Yung ulul na yan. Kaso hindi nila yan gagawin. Okay? Hindi nila yan gagawin mga palangga. Alright? Now, teka lang, hanapin ko lang to. In connection dun sa impeachment, okay? Sabi ko nga sa inyo, sa kabila ng sigalot, sa kabila ng giyera na nangyayari sa buong bansa, ay buong mundo, ay inuuna pa ng mga hayop talaga ang ipolitika si Inday Sara Duterte. So, inano na nila, ang sabi dito sa sa balita ay yung notice of impeachment para kay Inday Sara ay pinadala na ng mga ulul. Excuse me. Alright? So, sinasabi dito na binibigyan si Inday Sara ng 10 days upon 10 calendar days from receipt of notice nitong kanilang impeachment na gawa-gawa, pangpopolitika, panggigipit kay Sara Duterte, pero tahimik sila sa 805 billion pesos na ninakaw ng Bangag administration. Nakita ninyo? So now, mga palangga, I hope, sabi ko nga, magunaw na yan, tunawin na natin sila ng bonggang-bongga. So recently, okay, naglabas, alam mo, kagabi pa dapat to, yung kaibigan ko mismo, galit na talaga sa gobyernong Bangag. Okay, sabi nga sa akin, mainit-init pa. Ito talaga yung hayop na administrasyon na ito ay sobrang fake news. Okay, dahil ang headline, tignan nyo ha. Okay, basahin natin yung headline. Amid the tensions in the Middle East, the Department of Migrant Workers says 299 Filipinos were repatriated and arrived in Pasay City early Thursday morning, March 5. May pa-welcome pa mga hayop. Okay? That's another headline. Okay? All right. Okay, another headline. May headline. Okay. Okay. Right. So, yung headline nila. Then, ito. Bidang-bida. Akala mo totoo, di ba? Stop muna natin to. Okay, we'll stop this one. I-present natin to, mga palangginging. How are you, darling, palangginging? Okay, gagawa naman sila ng bagong script para sa mga kasinungalingan. Yes, gagawa talaga sila ng bagong script. Okay, here we go. Intindihin natin to. Alright, so yan ang balitang mainit-init pa. Okay, mainit-init pa kanina. Madaling araw sa Pilipinas. Ay, 22 hours ago. Sabi ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, tignan, ligtas nang nakauwi sa bansa ngayong umaga ang 299 Filipino mula Dubai. Sakay ng flight EK336, Okay? Sa nasasabing bilang, 25 ang OFW na agad na sinalubong. Okay? Na inasikaso ng migrant workers, chuchu. Pero, mga kababayan, ang laman ng balita na yan ay patuloy daw ginagawa ng gobyerno ang kanilang trabaho para dyan. Okay? Wait, teka lang. Okay, but si Palangga Edwin ang lumabas dyan. Okay, si Edwin Namora ang lumabas. Okay. So, kung titignan mo dito, sa na ito mga kababayan, sa ulat na ito, yung kanilang ulat, nakasinungalingan at pati yung Inquirer na nirepatriate daw, okay? Hindi po totoo na ang gobyerno ang nagpauwi nun. Kasi, kung titignan mo dito sa isang article ng Khaleej Times, excuse me, darling. Okay? So, Khaleej Times, is it Khaleej? Okay. Here we go. Okay. Inulat dyan ng Khaleej Times, ayan. First batch of stranded Filipinos in UAE returns home amid regional crisis. Okay? So, nakita nyo ang headline nila, stranded. Magkaiba po ang repatriated sa stranded. Pag sinabi mong repatriated, tanggalin na muna natin yan. Okay? Kasi nabasa na natin yan. Pag sinabi mong repatriated, yung mga OFW, yung mga workers doon na
nagtatrabaho or naninirahan na doon for a while na dahil sa kaguluhan ay napauwi. At yung pagpapauwi sa 299 Filipinos, again, binanggit doon ay 25 lang ang OFW. Okay? So, sinasabi dito ng College Times, mga palangga, ito ay may mga bata, kababaihan, di ba? May mga babies pa nga. Alright. Then, ano ang sabi dito sa College Times? Nagpasalamat ang gobyerno ni Bangag, okay, sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa pagtulong sa pag-facilitate sa ating mga kababayan. So meaning, tapos yung optics, dito ko natin mapakita. Okay? Tapos ang optics ay hindi mo matatawaran. Akala mo talaga, ng mga hayop, akala mo, unang batch, yung mga Pilipinong napauwi sa Middle East, nakauwi na sa bansa. So ang optics nila hindi mo matatawaran. Okay? Walang ginastos ang gobyerno ng Pilipinas, walang effort ang gobyerno ni Bangag, kundi ito ay effort ng United Arab Emirates. Okay? Mga kababayan, okay? Yes, Emirates Flight EK336. Ito ay effort ng gobyerno ng UAE at effort nitong Emirates Airlines. So meaning, magkaiba po ang salitang stranded sa repatriated. So yung mga napauwi, ito yung mga nagbayad ng kanilang mga tickets. Namasahi sila. Pero dahil naipit sila sa gitna ng kaguluhan, kaya gumawa ng paraan ang UAE, ang Emirates Airlines, okay, para maibalik itong mga Pilipinong na stranded doon. Pero ang putang inang Bangag at Lisa Tanas, di ba siya yung tinalagang ambassador dyan ng mga OFW, nasaan yung hayop na yung magnanakaw, kidnapper, yung bigao na alpot na butod na si Lisa Tanas. Nasaan siya? Okay, wala. So niloloko kayo. Ni piso, walang ginastos ang gobyerno. Ang ginastosan lang nila yung optics nila. Yung picture-picture nila, yung kanina nga pinakita natin. Yan, yung mga drama-drama nila. Okay, mamaya basahin natin ang sinasabi. Di ba? Kung makadrama, kunyari, alagang-alaga, hindi yan. May pa-welcome pa silang nalalaman. Okay? Not pa-welcome pa. Ito si, Kaunan, lumobo na lang. Lapit ka na pumutok, PY. Sa kalalamon niyo sa Kaba ng Bayan. Okay? Pumuputok na kayo, hindi ka naman ganyan kataba dati. Ilang lechon ba ang kinakain mo every minute? Okay? Galing sa salapi ng bayan. Pasweldo kayo ng bayan, puro kayo optics. Ito si Kakdak, ang mga portrayal, para kunyari, concern sila sa mga OFW. Ano ang sinasabi ng OFW dyan? Grabe, tignan nyo 5,000 comments. Okay? Sabi ng mga OFWD, ay ng mga taong bayan, stranded, tama, sabi ni Bojing, stranded, not repatriated. Huwag kayong magsinungaling yan, ang kusang umuwi via commercial flight. Tulong ng UAE. Ayos, magbalita ang gobyerno natin para magbukas silang may ginagawa. Si Bangag na nga mismo naggumawa ng kwento na wala tayong magagawa. Magtago muna kayo dyan. Kasi walang lumilipad na aeroplano ngayon. Bakit ngayon may lumipad? Tapos kinredit mo na ulul kang adik ka. Ano sabi ng mga taong bayan? Ginagawa niyong bobo ang mga OFW. Gagawa na naman ng istorya, matakpan lang ang pagnanakaw ni Bangag. Okay? Todo lang ang bot-bot. Kay na ay mag-uwat ginagmay. Sabi ni Palangga. Nakakatawa, mga stranded dyan pa uwi ng Pilipinas. Ginalingan ang script ni Auntie Claire. Tigilan nyo na yung panloloko. Nakita nyo to? Ito ay komento ng mga tao. Ng mga OFW na nakaramdam doon ng giyera doon sa kanilang lugar. Sabi ni Leander, credit grabber talaga. Okay? For clout. Napakasinungaling.
Sabi ng isa, yes, 25 ang OFWs na talagang uuwi. Anong kaipalan ito? Bakit sinasalubong ng OWA ang mga stranded? Mostly tourists sila doon at hindi OFW. Kasi nga, sinasalubong nila para kunwari may ginagawa itong hayop na adik na presidente ninyo. So imagine, out of 299, 25 lang yung OFW. Maari nga yung OFW na yan, baka on the way, hindi pa nakapagtrabaho, baka on the way sila, papunta pa lang sa kanila mga amo, then, kasama na sila dun sa pag-away. Hindi po sila, oy, Inquirer, baguhin nyo yung inyong mga headline, nuknukan talaga kayo ng mga sinungaling. It's the same thing na pag fake news ninyo sa kay Inday Sara na hinahype ninyo na yung si Madriaga na binisita ni Remulla, di umano sa bilibid, di umano para bigyan ng script at pwedeng bigyan ng kapangkabuhayan ng kanyang pamilya para idiin si Inday Sara, ay puro kasinungalingan nung sinasabi niyong ex-aide ni Inday Sara. Bilyonaryo naman yon. Ngayon, mga palangga. Okay? So yan ang ginagawa ngayon ng Bangag Administration. Alright? Okay, tignan natin. Ang krimen sa Pilipinas ay walang humpay. Grabe, alam mo, 2 patay, 4 na sugatan sa Parañaque. Ano ba nangyayari sa ating bayan? 9 na tauhan ng BOC kinasuhan sa agri-smuggling, 19 na kakasuhan din. Tapos, sino-sino yung mga kasabwat nan? Sila din yan. Tapos mga kababayan, na scan ko kanina, ang sabi ng mga media, mastermind ng flood control isinugod sa hospital si Curly Discaya. Fake news yan. Dalang mastermind ng flood control pag nanakaw ay si Marcos Jr., si Tambaluslos, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, siyang mga kawatan na pamilyang yan. Alright? Yan ang laman ng balita ngayon. Gusto nilang pagtakpan yan. Diba? Ayaw nilang pag-usapan yung 805 billion na pwede sanang, bumili ng mga aircraft. Yung vlog natin yung nakaraan, na pwedeng i-rescue ang ating mga kababayan. Pwede sanang i-provide sa mga farmers, mga magsasaka, healthcare, education, name it. Maganda sana ang bayan natin. 805 billion pesos na ninakaw nila. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya naman si Trillanes, okay, inutusan na naman yan, sigurado tayo na yung hayop na yan, ay inutusan na naman nila sa Tanas. Saan siya kukuha ng paggastos? Di ba jobless yung ulol na yan? Okay? Umamin si Trillanes na 2017 pa lang nakikipag-ugnayan na siya sa ICC versus PRRD. At sinasabi pa niya, sige, sabihin na nating totoo na nakipag-meeting ako sa ICC, ganyan-ganyan. So, anong crime, anong kaso? Kita mo, ulul talaga itong si Trillanes. Diba? Kilala natin siyang kritiko ni PRRD ng mga Duterte, gumagawa, nagdidig ng mga kasinungalingan dahil sa sobrang insecure, dahil napaka-bobo at talawan nitong si Trillanes na ito. Kaya naman, nag-kiss us kay Lisa Tanas at kay Bangag at kay Remulla. Umamin na si Remulla na yes, nag-meeting sila. Diba? Tapos later on, the next day or after 2 days, kahapon yata dyan sa Pilipinas, nagsinungaling na naman si Boying Remulla na hindi ako sigurado kung nandoon si Trillanes. Kasi mga kababayan, pag nagsisinungaling ka, hindi mo alam kung ano sinabi mo last year. Kasi sinungaling ka, gumawa ka ng kwento eh. Kasi last year, doon sa Senate hearing, sinabi niya doon, nung pinamunuan ni Mangga na wala rin naman nangyari doon sa hearing na yon, although narinig natin na nagsinungaling si Boying Remulla doon na hindi daw siya nakipag-ugnayan sa ICC. Tapos March 3, inamin niya, now Trillanes. Okay? Ano sinasabi ni Trillanes? Ako po hindi pwedeng sabihin ang mga detalye ng mga meeting kung sino nakausap, saan, kailan, dahil ito'y malalagay sa peligro yung mga taong involved. ICC investigators man o mga testigo na nakausap ko. Hindi ako pwedeng sabihan yan. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Ngayon, mga palangga, dahil binuking ng 18 Marines
na di umano nakatanggap ng 2 milyong dolyar ang mga ICC at ito ay dinaan sa Male Maleta at si Trillanes ang nag-facilitate ng lahat ng ito. Anong ginawa niya? Kahapon kinasuhan si Jason Sa, Mike Defensor, si Lorraine Badoy at saka yung si sister, si Cathy Binag at si Attorney Baligot at ang 18 Marines. So tignan natin kung hanggang saan si Trillanes dito. Ulitin natin, ganito sa Pilipinas. Okay, kapag nagsabi ka ng totoo, gagastusan ka lang ng bangag, gagastusan ka lang ni Butod, through Trillanes at ng iba pa nilang mga proxy, kakasuhan ka na. Kaya sabi ko nga, dapat yan ay mawala na sa tuluyan ng mawala. Recently, merong statement, no? Tignan natin yung statement niya. Alright. Okay? So, bagal naman ang internet dito eh. Alright. So ngayon, mga palangga, okay, tignan ko lang tong alright, here we go. Recently, okay, ito. Ako naniniwala ako na malapit na yan, bangag na yan. Okay? Dahil mga few hours ago, nagbigay ng statement si Manong Chavit. Okay, sabi ni Manong, kasi sabi daw ng Malacanang, sabi ng mga bangag, lousy script daw yung testimonya ng 18 Marines. Sasabihin talaga nilang lousy script yan dahil si Bangag ang involved. Si Licio Tanas ang involved. Mga senador, mga kongresista, si Sandro, si Tambaloslos. Ang sabi ni Manong Chavit, wag nilang maliitin ito kasi this will be the cause of the downfall of BBM or Bangag at marami pang lalabas na katulad nilang mga bayani. Kaya huwag kayong pasisiguro, Bangag. Si Chavit ay may history yan ng ng pagpapabagsak ng mga bangag at kawatan. Okay? Kawatan ang pinababagsak niyan at mga bangag. Alright? So yan ang statement niya at meron siyang binulong sa akin pero hindi ko lang i-share sa inyo. Binulong eh. Okay. So mga kababayan, ganito kayo lokohin ng mga bangag na ito. Ngayon, tinatrabaho yan nila Dilima, na mahilig sa saba, mahilig ngumuya mahilig sa sabayang, baka mamaya mapagtripan to si Madriaga. Hindi kaya type din ni Laila Dilima ang boto ni Madriaga? Kasi mahilig sa mga dugyot. Okay? So pinagtutulungan nila, syempre, mga kapalangga ay itong mga adik, bangag, magnanakaw, NPA, mga alpot, mga mahilig sa saba versus Sara Duterte or versus mga Duterte. Kaya ganito nila i-cover up. Itong pagpa-file ng kaso ni Trillanes, okay? Dito sa mga 18 Marines at yung mga nabanggit natin kanina, mga kababayan, to divert your attention na mag-focus kayo dito at mag-focus dito sa kanilang mga kaputang impeachment para makalimutan ninyo ang pagnanakaw ni Marcos Jr. na tunay na mastermind. Dito sa flood control na ito, nakikita nyo ba? Kaya huwag nyo tigilan itong issue na ito tungkol sa flood control sa pagnanakaw ng 805 billion or more than pa ng hayop na Marcos Jr. Kaya kulang pa na gawin siyang sisig para mabayaran niya ang kasalanan niya sa taong bayan. Alright? So itong si Dilima na ito na makaporma, akala mo ay hindi lumantak ng boto ni Dayan, di ba? Akala mo matino, dinadivert ang issue kay Bong Suntay, doon sa kanyang statement, nakita nyo, even mga artista ay nakikipagtulungan. Ito mga ulol na mga artista na to, instead of kondinahin ang pagnanakaw ng Marcos Jr., 805 billion, ni Tambalos wala. Kaya ito mga putang mga artista, mga puta din yun kasi mga yan eh. Okay? Yung mga yan na sumasakay lang kung saan may pera. Yung mga alpot na yan na kumakabit-kabit. Okay? Sa mga dugyot na mga politiko. Yung mga hayop na yan, kasama yan sa salot sa lipunan. Ayan, mga kasama ni Dilima na mahilig sa boto. Na may kulugo katulad ni Dayan. Alright? Frailty of a woman ang bigaon. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay?
Oh, by the way, tignan mo. Tignan mo nangyari kay, kay Ka Eric. Diba? Although sumuko si Ka Eric, diba? Kanasuhan siya ng, matagal na yan, yung inciting to sedition na yan. Nagkita kami ni Ka Eric sa Amerika noon, sa Vegas. Okay? Yung mga kaso na yan, nabanggit niya yan, and marami. Actually, si Ka Eric at saka ako, pare-pareho kaming kapalaran dahil kami ay nagsasalta laban sa bangabangag. Pero nakapagpiyansa naman siya kasi available naman, ano ba siya? Nakalabas ba si Ka Eric Palangga? Nakalabas siya. Okay? Di pa nga binabalik ni Saba yung pera na na-flag ng COA. Eh, di ba kasama nga si Saba dun sa pinangalanan ng 18 Marines? Right? Saravina. Si Saravina, nakahabol. Sabi ni Cathy Binag, magkikita sila ni Trillanes sa court. Doon niya banatan si Trillanes sa harapan ng court. Pasitin mo yung yung boto yung support na na itlog ni Trillanes. Duwag naman yan eh. Alam naman natin na talawan talaga yan. So, ito yung nangyayari sa ating bayan. Ngayon, lahat na nagsasalita, kakasuhan. Tignan mo, Inday Sara, impeach. Eric Celis, Lorraine Badoy, Cathy Binag. Okay? Puro politika. Sabi ko nga, imbis na sagutin ng gobyerno ang sitwasyon na kahirapan ngayon sa ating bayan, lalo na to mataas ang gasolina. My God, we have only 55 days reserve. At pag naubusan na yan, saan kayo? Nga ang Pilipinas dahil pinapayagan ninyo bangag na bangag ang inyong gobyerno. Alright? So, pati daw sino to? Okay? Alright, tingnan mo tong NBI, ha? Tingnan mo tong mga hayop na to, ha? Ulitin ko, si Madriaga, ginamit kaagad ang kanyang testimonya para i-impeach si Inday Sara. Ni walang question from DOJ, from NBI, na busisiin ang kredibilidad ni Madriaga na sangkot sa kidnap for ransom. Okay, pero ang 18 Marines ay iba-backcheck daw muna, i-check daw yung mga personal, mga pagkakatao nila, kung ano yung mga, yung mga track record nila nung sila ay nasa Marine, di ba? I-verify pa daw, sabi ng libag na matibag, di ba? So, sinasabi nila dito na dadaan sa proseso, ito, talagang aayusin kung meron ba daw may mga criminal cases itong mga ito, di ba? Pero yung kanilang criminal ongoing na nakakulong na si Madriaga ay hindi binubusisi ng NBI. Alright? Ng DOJ. Ng mga congressman diyan sa House of Representatives. Ganito po ka-unfair. Kaya dapat talaga ay kulamin nyo na si Bangag. Kailan nyo pa kukulamin si Bangag, mga palangga? Ang tagal nyo mangulam. Diba? Kailan natin kukulamin si Bangag? Puro kasinungalingan. Sabi ni Tankski TV, Trilling is the big sinungaling, grabe snake. Marshall na ba? Sabi ni Robert. Mga palangga, nasa inyong mga kamay ang pag-asa ng bayan. Kung gusto nyo pa ng Bangag administration, edi patuloy lang kayo magbangag-bangag. Yes, sabi ni Kushishi, ang mga Duterte allies ay hinahabol o binibigyan ng kaso na nanakot. Exactly. Pero hindi naman tayo natatakot sa kanila. Yes. Tingnan natin to. Sabi ni Maria Ole, hindi ako high blood pero parang gano'n na rin ang feeling ko, nakaka-high blood. Yes, nakaka-high blood ang mga nangyayari sa bayan natin. Matagal na palangga. Okay. Sabi ni Josh K. Channel, maniwala tayo kay Palangga kasi siya lang unvindicated. Dapat malaman ito ng mga kampo ni VP. Grabe. Alam na naman ng mga kampo ni VP yun, mga Palangga. Anyway, kasi ako ay may drama mamayang gabi. No, hindi mamayang gabi. Ngayon na. Okay, may nag-aantay sa akin ngayon. So, I'll talk to you again later, okay? Pag di man tayo makablog dun sa regular time natin, nakakabawi naman tayo. I hope share nyo tong ating vlog at ituloy nyo yung laban, okay? Kailangan nang mawala ang mga adik sa lipunan, kailangan nyo na manindigan. Alright?
Thank you. Well, I can't Ayun nga mga kapatid, isusunod naman ho natin ito nga naging, alam niyo na, mensahe ni Atty. Kopman. Dahil nga mga kapatid, si Trillanes, malaki ho ang kinalaman diyan sa ICC at yung DOJ natin, hindi na pala DOJ mga kapatid, ombudsman na, DOJ pa lamang ho siya na nakikipag-transaksyon na diyan sa ICC. Ito ho si Trililing at saka si Bonjing Remula. Ito mga kapatid, pakinggan ho natin itong nagipahig ni Atty. Kopman patungkol dito sa koneksyon ng gobyerno dyan sa ICC. Kaya kapatid, rekta na rin ho tayo. tell you who gave witnesses to the ICC, okay? But I can tell you what Mr. Trillanes himself said. I mean, I came here with Yes. a few articles here. I mean, back in September of 2025, we had Jesus Crispin Remula, when he was then the Secretary of Justice, I think, saying that the country has no direct relationship with the ICC, which is why Trillanes became a bridge between its government and the responsibility to protect witnesses. Then, I think in October, he also said that Trillanes remains in coordination with the ICC to submit evidence and assist in locating witnesses for the case. That's Trillanes himself. And as of today, Remula, once again, now the Ombudsman, comes back and he said the former Senator Antonio Trillanes, who introduced him to two ICC personnel, and they discussed the protection for witnesses in the ICC case that was filed against the former president, Rodrigo Duterte. Now, there's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. He was the person who refused to sign the Gordon report. He was the person who eagerly signed the Quadcom report. He's the person who, when Attorney Sabio died, and he withdrew his support for the communication that he filed right back at the beginning. Then along came Trillanes himself, along with another attorney, Gary Alejano, and they filed a communication with the court. So he's always been behind the scenes, this individual. What does that mean to you? Well, it means that if he's close to the president himself, then perhaps there is some substance to the allegations that have been made. And is that a problem also, the statement by the Ombudsman saying that he admitted that he met with the ICC prosecutors? Well, it depends what witnesses. If he has been supplying witnesses, which what he claims to have been doing, it depends Essentially, what he's- witnesses he has been supplying. Essentially, he said that we need to protect the security of the witnesses as well. The Correct. state. Well, yes, witnesses should be protected, yes. But once again, Do you see anything wrong with that? Well, for the protection of witnesses, well, put it this way, it depends what the framework is and how the Filipino government can do that when it's not got an agreement with the courts at the present moment in time. I mean, there could be agreement. If you remember, the deputy prosecutor gave an interview to Rappler on Friday, and I even remember the timestamp. It was somewhere around 18 minutes and 30. He was saying that the OTP, the Office of the Prosecutor, can conclude private agreements with private individuals and also with NGOs and with governments, obviously. That's under Article 54.3d of the Rome Statute. So anything's possible. I don't know. I can seek further clarification. I'm currently contemplating whether I ought to do that. Clarification on before the ICC, you can do that. Well, Trillanes has said so much in the press, then maybe, yes, I will be seeking clarification of what really he was doing. Before the pre-trial chamber, we can do that. Well, I can seek disclosure. I can petition the Office of the Prosecutor. I can ask for the disclosure of documentation. They can refuse. And if they refuse to give me it because they believe that I'm on a fishing trip as opposed to seeking it for some legitimate purpose, and I do have a legitimate purpose in mind, but I'm not going to disclose it to you, then I can go before the pre-trial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. All right. So, but essentially, we can say that that's one of the basis for saying that this is a politically motivated case. Well, he says It's it himself. clearly, yeah. He says it himself. Two factors. First of all, Trillanes, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Yun nga mga update, diretsahan nung nilaglag ni Atty. Kopman na
literal nga, umamin na mismo si Trililing na naghahatid doon siya ng mga witnesses dahil nga magkalaban ho sila ni FPRRT dyan sa ICC. Kaya mga dit, kung meron kayo naging komento reaction sa ating tinalakay pinag-usapan, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya mga dit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.